mga bata pa kami, nakatira kami sa isang maliit na bayan sa probinsya. Malapit lang doon sa bayan na may pinakamalaking mall sa probinsya namin. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin natatanggal ang pagkaprobinsya ng lugar namin. Walang mga matataas na gusali, walang mga fast food chain, walang mga traffic light. Basta typical na probinsya talaga. Hindi ko na lang sasabihin kung saan kasi baka may makapanood na taga roon at magalit sa akin. Pero sa tingin ko alam naman nila ang tungkol dito. Nagkukunwari lang sila na hindi nila alam. Noon pa man, napapansin ko na may kakaiba sa mga matatanda sa amin. Hindi ko maipaliwanag kung ano pero basta may kakaiba sa kanila. Lalo na kapag may kaganapan na mangyayari sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nung 12 years old ako, may nag-celebrate ng birthday sa kapitbahay namin. Nagtataka ako kasi wala naman akong naririnig na kantahan o kahit anong ingay galing sa bahay nila. Kaya sumilip ako sa bintana namin. Nakita ko na naglalabasan yung mga matatanda sa amin. May suot silang mga maskara ng hayop, mga maskara ng baboy, manok, aso, pusa, kung ano-ano pa. Sumama ako sa isa kong pinsan na may edad na rin. Sabi ko sa kanya kung pwede ba akong sumama sa pupuntahan nila. Sabi niya hindi raw pwede. Kaya tinanong ko na lang kung saan sila pupunta. Sabi niya may pupuntahan lang daw silang prayer meeting. Prayer meeting? Bakit kailangan pang magsuot ng maskara? Sinundan ko sila, dinala nila ako sa kagubatan. Doon ko nakita na may bonfire sa gitna ng kagubatan. Nandun yung mga matatanda at nagdarasal sa paligid ng bonfire. Hindi ko maintindihan yung mga dasal nila, pero ang alam ko, hindi yung Tagalog o Bisaya. Nagtago ako sa likod ng puno tapos pinanood ko sila. Natatakot ako na baka makita nila ako at pagalitan. Nakita ko yung tagapag-alaga ko na si Manang Linda. Siya yung kasama namin sa bahay na tumutulong sa mga gawaing bahay. Nung matapos na yung prayer meeting nila, nakita ko na nagtanggal ng maskara si Manang Linda. Lumapit siya sa bonfire at naglagay ng kahoy. Napansin ko na may suot siyang itim na robe at may nakabordang nakabaligtad na krus sa dibdib. Pag-uwi namin, tinanong ko si Manang Linda kung ano yung ginagawa nila doon sa kagubatan. Sabi niya nagdarasal lang daw sila. Tapos, tinanong ko kung bakit may nakabaligtad na krus sa robe niya. Sabi niya, design lang daw yon. Hindi ko na siya kinulit pa. Pero simula noon, parang may kung anong curiosity ang naitanim sa utak ko. May mga pagkakataon na nakikita ko na may mga simbolo sa katawan ng mga matatanda. Minsan, nakikita ko sila na nagmumuni-muni habang may sinasabi na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nafa-fascinate ako sa mga bagay na ito. Parang gusto kong malaman kung ano ba talaga ang pinagagawa ng mga matatanda sa amin. Hanggang sa dumating yung time na nagkaroon ako ng mga bangungot. Lagi akong nananaginip na may mga nakamaskara na tao na humahabol sa akin. Tapos, nagigising ako na may nakatayo sa paanan ko. Hindi ko makita yung mukha niya, pero alam ko na nakatingin siya sa akin. Doon na nagsimula yung paranoia ko. Lagi kong iniisip na may nakatingin sa akin. Lagi kong iniisip na may sumusunod sa akin. Lagi kong iniisip na may mangyayaring masama sa akin. Hanggang sa hindi ko na kinaya at sinabi ko sa sarili ko na gusto kong sumali sa mga ginagawa ng mga matatanda. Naisip ko na baka kapag sumali ako sa kanila ay hindi na nila ako habulin pa sa panaginip ko. Nakita ko na may itim na tela doon sa aparador ni Manang Linda. Kinuha ko yon tapos sinuot ko. Naramdaman ko na may kakaiba sa tela na yon. Parang may gumagapang na malamig na hangin sa balat ko pero hindi ko na lang pinansin. Nung gabing yon, may full moon. Nakita ko na naman yung mga matatanda na papunta sa kagubatan. Sumunod ako sa kanila pero ngayon hindi na ako nagtago. Lumapit ako sa bonfire at sinabi ko na gusto kong sumali sa kanila. Nagtinginan sila sa isa't isa tapos nagtanggal ng maskara yung isang babae. Sabi niya,
Hindi raw ako pwedeng sumali sa kanila. Tinanong ko kung bakit pero hindi na siya sumagot. Nagalit ako, sabi ko bakit hindi nila ako tatanggapin? Ano bang ginagawa nila at bakit nila ako pinagbabawalan? Tapos, nagising na lang ako na nakahiga sa kama ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero pakiramdam ko, hindi ako tinanggap ng mga matatanda. Pakiramdam ko wala akong kwenta. Pakiramdam ko mag-isa lang ako. Pakiramdam ko walang nagmamahal sa akin. Hindi ko alam kung bakit ko naramdaman yon pero yun ang naramdaman ko. Tapos nakita ko na may marka yung braso ko. Parang marka ng paso. Nung tiningnan ko yon, nakita ko na nakabaligtad na krus yung marka. Naiyak ako, sabi ko sa sarili ko, bakit hindi nila ako tinanggap? Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang sa akin? Umiyak ako ng umiyak. Tapos, nakita ko na naman yung mga nakamaskara na tao sa panaginip ko. Sabi ko sa kanila, bakit hindi nila ako tinanggap? Ano bang kulang sa akin? Pero hindi sila sumagot. Imbis na sumagot sila ay hinabol nila ako. Tumakbo ako ng tumakbo pero hindi ko sila matakasan. Paglingon ko, nakita ko na malapit na sila sa akin. Tapos nagising ako. May nakatayo na naman sa paanan ko. Sabi ko sa kanya bakit hindi nila ako tinanggap. Pero hindi siya sumagot. Lumapit lang siya sa akin tapos tinakpan niya yung mukha ko ng maskara niya. Naramdaman ko na hindi ako makahinga. Kaya tinanggal ko yung maskara niya. Pagkagising ko, nakita ko na may nakatayo sa paanan ko. Pero bago pa man ako makapagsalita, ay tumakbo na siya palabas. Nung sumunod na araw, nag-impake ako ng mga gamit ko. Sabi ko kay Manang Linda, aalis na ako. Nakita ko na nagulat siya. Tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko, alam niya kung bakit. Hindi na siya nagsalita. Lumabas ako ng bahay. Tapos nagpunta ako sa bahay ng mga kamag-anak namin. Sabi ko, gusto kong makitira sa kanila sa Maynila. Pumayag naman sila. Kaya simula noon, ay sa Maynila na ako tumira. Pero alam ko na babalik pa rin ako sa lugar namin. Kapag kinasal ako, alam ko na doon ako magpapakasal. Hindi ko alam kung bakit ganun ang naisip ko, pero alam ko na yun ang gagawin ko. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin yung mga ritual na ginagawa ng mga matatanda sa amin. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ako tinanggap. Pero minsan naisip ko na baka kapag tumanda ako ay magiging katulad din nila ako. Itinatago ko yung marka sa braso ko. Ayokong malaman ng iba na may koneksyon ako sa katotohanan ng bayan namin. Noong 2010 ay nagbakasyon ako sa probinsya namin sa Quezon sa lumang bahay na kilala sa mga kakaibang tunog sa gabi. Matagal na kaming hindi nakakapunta roon dahil lumipat na kami ng bahay. May mga nangyaring hindi maganda sa bahay na yon, kaya minabuti ng mga magulang ko na lumipat na lang kami sa Maynila. Nung mga panahon na yon ay hindi pa ako naniniwala sa mga kababalaghan. Bagets na bagets pa kasi ako noon, kaya ang nasa isip ko ay hindi totoo ang mga multo at kung ano-ano pang mga maligno. Ang alam ko lang ay mga kwento-kwento lang ang mga yon para takutin ang mga bata. Pero may nangyari sa akin na nagpabago ng pananaw ko. Sa bahay na yon sa Quezon may isang kwento na lagi kong naririnig mula sa mga magulang ko. Kapag daw hating gabi ay may maririnig kang umiiyak na sanggol. Hindi daw yun maririnig sa loob ng bahay, kundi sa labas. Ang sabi nila mama, kapag daw narinig mo yun, ay huwag na huwag kang lalabas para hanapin yung umiiyak na sanggol. Hindi nila sinasabi kung bakit. Pero ang hula ko ay para hindi ka mapahamak. Dahil baka may masamang tao na gustong manakit sa'yo. Nung magbakasyon ako sa Quezon, ay naalala ko yung kwento na yon. Sabi ko sa sarili ko, ay alamin ko kung totoo ba yung umiiyak na sanggol. Isang gabi ay nakarinig ako ng iyak ng sanggol. Nasa loob ako ng bahay at natutulog na sana, pero hindi ako dalawin ng antok.
Noon ko narinig yung iyak. Tumayo ako at nilingon yung paligid. Baka may sanggol na natutulog sa bahay, pero ako lang mag-isa noon. Lumabas ako ng bahay at pinakinggan yung iyak. Galing yun sa kagubatan na nasa likod ng bahay namin. Wala naman nakatira roon kaya nagtataka ako kung bakit may sanggol na umiiyak doon. Naalala ko yung kwento nila mama. Totoo pala yung umiiyak na sanggol. Pero sa halip na matakot ay lalo akong na-curious. Gusto kong malaman kung saan nanggagaling yung iyak na yon. Kaya kahit na natatakot ako, ay nilakasan ko yung loob ko at pumasok sa kagubatan. Habang naglalakad ako, ay palakas ng palakas yung iyak ng sanggol. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil wala naman akong nakikitang bahay o kahit anong ilaw man lang. Basta naririnig ko lang yung iyak hanggang sa bigla na lang itong tumigil. Tumigil din ako sa paglalakad at nilingon yung paligid. Nasa gitna na ako ng kagubatan. Hindi ko alam kung saan ako dadaan pabalik sa bahay namin. Nagsimula akong kabahan. Hindi ko alam kung bakit ako pumasok sa kagubatan na yon. Wala akong dalang flashlight o kahit posporo man lang. Tanging ilaw lang ng buwan ang nagsisilbing liwanag ko. Naglakad ako pabalik pero hindi ko alam kung saan ako dadaan. Hanggang sa makakita ako ng isang bagay na nagre-reflect sa liwanag ng buwan. Lumapit ako roon at nakakita ng isang lumang locket. Pinulot ko yon at binuksan. May maliit na larawan sa loob. Larawan ng isang sanggol na hindi ko maipaliwanag pero parang nakita ko na. Kamukha ko siya nung baby pa ako. At biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng mga kwento ng aking lola tungkol sa mga maligno. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako. Parang may mali sa lahat ng nangyayari. Nagsimula na akong maglakad pabalik. Hindi ko na alam kung saan ako dadaan, basta lakad lang ako ng lakad. Nung marinig ko ulit yung iyak ng sanggol, ay tumakbo na ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta takbo lang ako ng takbo. Hanggang sa makita ko yung bahay namin, pumasok ako at sinarado yung pinto. Nung gabing yon, ay hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung ano yung nakita ko sa kagubatan. Naalala ko yung mga kwento ng lola ko. May isang maligno na tinatawag na tiyanak. Nagaan yung sanggol ito para malinlang yung mga tao. Sa mga sumunod na gabi ay lagi kong naririnig yung iyak ng sanggol. Hindi ako makatulog dahil doon. Lagi akong balisa, parang may nagmamasid sa akin. Parang may naghihintay na lumabas ako ng bahay para sunggaban ako. Kinausap ko yung isang matandang albularyo sa lugar namin. Sinabi ko sa kanya yung nangyari sa akin at yung naririnig kong iyak ng sanggol. Binigyan niya ako ng mga anting-anting, sabi niya. Ay ilagay ko raw sa mga bintana at pinto ng bahay para hindi makapasok yung tiyanak. Sa una, ay gumana yung mga anting-anting. Hindi ko na naririnig yung iyak ng sanggol. Pero isang umaga, ay may nakita ako sa bakuran namin. May mga bakas ng maliliit na paa na galing sa kagubatan at papunta sa bakuran namin. Nung makita ko yon, ay nagdilim yung paningin ko na himatay ako. Pagkagising ko ay nasa loob na ako ng bahay. Nung gabing yon, ay nagising ako dahil sa iyak ng sanggol. Hindi na ako nagulat dahil inaasahan ko na yon. Pero may napansin ako. May nakatayo sa labas ng bahay. Hindi ko ito maaninag dahil madilim pero alam kong may tao sa labas. Nung oras na yon ay alam kong katapusan ko na. Alam kong yung tiyanak ay nasa labas at hinihintay na lumabas ako. Pero mali ako dahil biglang bumukas yung pinto at nakita ko yung tiyanak. Maliit lang siya pero hindi siya mukhang sanggol. Para siyang maliit na tao na may malalaking pangil at kuko. Nagsimula akong sumigaw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nung oras na yon, ay parang hindi ako makagalaw sa takot. Bigla kong naalala yung lolo ko. Nung mga panahon na yon, ay kasama ko na siya sa bahay.
Sabi niya ay siya na raw ang titira roon para may magbantay sa bahay. Nung makita ko yung tiyanak, ay naisip ko na baka nasa labas lang si Lolo at magpapakita siya para protektahan ako. Pero wala si Lolo. Nung oras na yon ay naisip ko na baka pinatay na siya ng tiyanak. Pero mali ako dahil biglang sumulpot si Lolo mula sa dilim at hinampas ng kahoy yung tiyanak. Napasigaw ito at tumakbo papalayo. Tumakbo rin si Lolo para habulin ito. Pero pinigilan ko siya, hindi niya ako narinig. Nawala na siya sa dilim. Nung mga oras na yon ay nagdasal ako. Nagdasal ako na sana ay makabalik si Lolo. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin siya bumabalik. Bigla akong nakarinig ng sigaw ni Lolo. Nung marinig ko yon, ay alam ko na kung anong nangyari sa kanya. Pinatay siya ng tiyanak, iniwan akong mag-isa at takot na takot. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon, pero lumabas ako ng bahay at tumakbo papunta sa bahay ng mga kamag-anak namin. Sinabi ko sa kanila yung nangyari at agad silang nagtungo sa bahay namin. Pero wala na si Lolo at wala rin yung tiyanak. Naiwan lang ang mga bakas ng paa at ang malamig na hangin ng kagubatan. Simula nun ay hindi na ako tumira sa bahay na yon. Pero yung mga kamag-anak namin ay may naririnig pa rin daw na umiiyak na sanggol tuwing hating gabi. Nung mamatay yung lolo ko ay parang nawalan ako ng pag-asa. Pero nagpatuloy pa rin ako sa buhay. Dala ang takot at pag-iingat. Ang mga alaala ng tiyanak ay patuloy na nagmumulto sa akin. Isang paalala na ang mga kwento ng kababalaghan ay hindi lang katang-isip, kundi babala sa mga panganib na hindi nakikita. May alam akong kwento na sigurado akong magugustuhan ninyo. Kwento ito ng isang guro na itatago ko na lang sa pangalang Teacher Ana. Nagsimula ang lahat ng lumipat ng bahay si Teacher Ana sa isang bayan na itatago ko na lang din sa pangalang San Pedro. Sabi ni Teacher Ana kaya raw siya lumipat sa San Pedro ay dahil gusto niyang makaiwas sa stress ng lungsod. Tahimik daw kasi sa San Pedro at mababait ang mga tao. Kaya lang may isang bagay na nangyari sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Sa katunayan, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit nangyari sa kanya ang bagay na iyon. Ayon kay Teacher Ana, ilang buwan pa lang daw siyang nakatira sa San Pedro nang mapansin niya na may ginagawa siyang mga bagay na hindi niya namamalayan. Halimbawa, kapag daw may nakita siyang mga libro o kahit anong bagay na nakapatong sa mesa, ay inaayos niya ito na parang pyramid. Yung pinakamalaking libro ay nasa ilalim tapos yung pinakamaliit ay nasa ibabaw. Kapag daw may nakita siyang mga bagay na hindi ganoon ang pagkakaayos, ay hindi siya mapakali. Kailangan niyang ayusin ang mga yon na parang pyramid. Isa pang bagay na napansin niya ay yung pag-iwas niya sa ikatlong hakbang sa hagdan. Kapag daw umaakyat siya sa hagdan, ay dinadaanan niya yung ikatlong hakbang. Ganon din kapag pababa siya, hindi niya natatapakan yung ikatlong hakbang. Sabi ni Teacher Ana, hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na iyon, basta ginagawa na lang niya ang mga iyon nang hindi niya namamalayan. Naging bahagi na ng pang-araw-araw niyang buhay ang mga bagay na iyon. Sa katunayan, kapag may mga nakikitang siyang bagay na hindi maayos sa pagkakapyramid, ay hindi siya mapakali. Kailangan niyang ayusin ang mga iyon. Kapag naman natatapakan niya yung ikatlong hakbang sa hagdan, ay bumabalik siya sa umpisa at inuulit ang pag-akyat o pagbaba niya sa hagdan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang ginagawa niya. Basta ginagawa na lang niya ang mga bagay na iyon nang hindi niya namamalayan. Nag-alala yung kapatid ni Teacher Ana na si Ate Susan. Akala kasi niya ay may psychological problem si Teacher Ana. Kaya ang ginawa ni Ate Susan ay humingi siya ng tulong sa isang kaibigan na may alam sa mga supernatural na bagay. Si Kuya Ben. Sabi ni Kuya Ben, may alam daw siyang kulto na nag-ooperate sa San Pedro.
Ang kulto raw na iyon ay may kakaibang paniniwala. Ayon sa kanila, ang mundo raw ay hawak ng isang demonyo na nagngangalang Astaroth. Ang demonyo raw na iyon ay may kakayahang pumasok sa sinumang tao na gusto niyang pasukin at kontrolin ang isipan ng taong iyon. Para raw makaiwas sa kapangyarihan ni Astaroth, ay kailangan nilang sundin ang mga ritual na itinuro nito sa kanila. Isa sa mga ritual na iyon ay ang pag-aayos ng mga bagay na parang pyramid. Ang pyramid daw kasi ang simbolo ni Astaroth. Kapag hindi raw pyramid ang pagkakaayos ng mga bagay-bagay, ay nagagalit si Astaroth. Isa pang ritual na ginagawa ng kulto ay ang pag-iwas sa ikatlong hakbang ng hagdan. Ayon sa kulto, ang ikatlong hakbang daw ay simbolo ng Trinity, na kalaban ni Astaroth. Kaya para hindi magalit si Astaroth ay kailangan nilang iwasan ang ikatlong hakbang sa hagdan. Marami pang ibang ritual ang ginagawa ng kulto para hindi magalit si Astaroth sa kanila. Pero ang dalawang nabanggit ni Kuya Ben ang pinakasikat. Doon na-realize ni Teacher Ana na yung mga bagay na ginagawa niya ay may kinalaman sa mga ritual ng kulto. Ibig sabihin ay nagagawa niya ang mga iyon nang hindi niya namamalayan. Tanong ni Teacher Ana, bakit niya ginagawa ang mga ritual na iyon? Ano ang dahilan? Sabi ni Kuya Ben, may posibilidad daw na may miyembro ng kulto na naglagay ng sumpa kay Teacher Ana. Ang sumpa raw na iyon ay nagiging sanhi para magawa niya ang mga ritual nang hindi niya namamalayan. Pero bakit siya isusumpa ng isang miyembro ng kulto? Ano ang dahilan? Tanong ni Teacher Ana. Sabi ni Kuya Ben, may posibilidad daw na hindi siya ang target ng sumpa. Maaring ang bahay na tinitirhan niya ang target ng sumpa. Maaring ang dating nakatira sa bahay na iyon ay isa sa mga miyembro ng kulto. Kaya lang ay napalayas ito at si Teacher Ana ang nakatira. Kaya ang ginawa ng dating may-ari ay isinumpa ang bahay para mapalayas si Teacher Ana. Nag-alala si Ate Susan dahil baka raw mapahamak si Teacher Ana. Pero sabi ni Kuya Ben ay hindi ganoon ang nangyayari. Sa halip na mapahamak si Teacher Ana, ay napoprotektahan pa nga ito ng mga ritual na ginagawa niya. Ibig sabihin ay may masamang espiritu na gustong pumasok kay Teacher Ana. Pero dahil sa mga ritual na ginagawa niya, ay hindi makapasok ang espiritu na yon. Nagulat si Teacher Ana sa sinabi ni Kuya Ben. Tanong niya, sino ang espiritu na gustong pumasok sa kanya? Sabi ni Kuya Ben, may posibilidad daw na si Astaroth mismo ang gustong pumasok kay Teacher Ana. Nagulat si Teacher Ana, bakit daw siya gustong pasukin ni Astaroth? Ano ang dahilan? Sabi ni Kuya Ben, may posibilidad daw na may koneksyon ang bahay na tinitirhan ni Teacher Ana kay Astaroth. Maaaring may ginawang ritual sa bahay na iyon para magkaroon ng koneksyon kay Astaroth. Nagulat si Teacher Ana. Tanong niya, anong klaseng ritual? Sabi ni Kuya Ben, isa lang daw ang naisip niyang ritual na maaaring gawin sa bahay na iyon. Ang ritual na ginagawa ng kulto para makipagkoneksyon kay Astaroth. Ibig sabihin ay templo ng kulto ang bahay na iyon noong araw. Nagulat si Teacher Ana sa sinabi ni Kuya Ben. Hindi raw niya akalain na may ganoong klaseng bahay sa San Pedro. Tanong ni Teacher Ana, ano ang dapat niyang gawin para maputol ang koneksyon ng bahay kay Astaroth? Sabi ni Kuya Ben, ang pinakamagandang gawin daw ni Teacher Ana ay ang sunugin ang bahay. Kapag nasunog daw ang bahay ay mapuputol ang koneksyon nito kay Astaroth. Nagdalawang isip si Teacher Ana, hindi niya alam kung kaya ba niyang sunugin ang bahay na iyon. Pero dahil na rin sa takot na pasukin ni Astaroth, ay nagdesisyon siyang sunugin ang bahay. Sinigurado naman ni Kuya Ben na walang ibang masusunog na bahay sa paligid. Matapos masunog ang bahay ay nagbago ang buhay ni Teacher Ana. Unti-unti ay nawala yung mga ritual na ginagawa niya. Nawala yung pag-aayos niya ng mga bagay na parang pyramid. Nawala yung pag-iwas niya sa ikatlong hakbang sa hagdan.
Naging normal ang lahat para kay Teacher Ana. Ngayon ay isa si Teacher Ana sa mga nagsusulong ng kampanya para turuan ang mga tao sa San Pedro tungkol sa kulto, para hindi na ito makabalik pa sa kanilang lugar. Alam ko na may mga listeners na hindi gusto yung mga kulto stories, pero sana pakinggan nyo pa rin ito kasi sa tingin ko may mapupulot kayong aral dito. Ako nga pala si Dave. College student ako sa isang university sa Maynila. Pero tubong probinsya talaga ako. Hindi ko na lang babanggitin kung saan. Kasi baka makasama pa sa mga kamag-anak ko na naiwan doon. Nakauwi ako sa amin noong nakaraang taon kasi namatay yung lolo ng tatay ko. Hindi ko na siya inabutan kasi sa Maynila na ako pinanganak at lumaki. Pero kahit na ganoon, kailangan ko pa rin umuwi para sa libing niya. May mga alamat sa amin na may mga kulto raw na nagtatago sa mga gubat at bundok. Naghahanap sila ng mga taong isasakripisyo sa kung sino mang sinasamba nila. Maraming nawawalang tao sa amin na hindi na natatagpuan. Kaya kahit na alamat lang ang mga kulto na yon, marami pa rin ang naniniwala na totoo sila at sila ang may kagagawa ng mga pagkawala. Nung nakauwi ako may napansin akong kakaiba. Ang daming tao na umiiwas doon sa isang kalye na may bagong tayong convenience store. Ang alam ko kasi doon sa kalye na yon may shortcut papunta sa bayan. Kaya dapat marami ang dumadaan doon. Nagtanong ako sa mga pinsan ko, sabi nila may masamang reputasyon daw yung kalye na yon. Marami raw ang nawawala kapag dumadaan doon. Tapos, yung mga nawawala, natatagpuan sa gubat na malapit doon sa kalye. Wala ng buhay at wala ng puso. Kaya pala umiiwas yung mga tao. Siguro ay may kulto na naman na nagtatago doon sa gubat. Nakakuha ako ng journal ni Lolo. Doon ko nalaman na napakarami palang itinatago ng pamilya namin. Halos lahat ng nakasulat doon sa journal ay tungkol sa mga alamat at mga kwento, tungkol sa mga libingan na kami lang ang nakakaalam. Kami raw ang tagapagtago ng mga lihim na iyon. Kaya naman pala naisip ko na baka alam ni Lolo kung nasaan yung kulto na nagtatago sa gubat na malapit doon sa kalye. Doon sa journal niya nabanggit niya na yung puso ng gubat ay ang lugar kung saan nagaganap ang mga ritual ng kulto. Ang ibig sabihin ng puso ng gubat ay yung pinakasentro ng gubat. Kapag natagpuan mo yung lugar na yon, makikita mo ang mga bakas ng kulto. Ang naisip ko, kung matatagpuan ko yung puso ng gubat, makakahanap ako ng ebidensya para mahuli yung mga kulto. Magiging bayani ako at siguro ay makikilala ako ng buong bayan namin. Kaya isang gabi, niyaya ko yung best friend ko na si Nico. Pumayag naman siya kasi sabi niya, matagal na raw niyang gustong patunayan na totoo ang mga kulto. Nagdala kami ng mga flashlight, kutsilyo at mga cellphone. Sinabi ko kay Nico na dapat ay magkasama kami lagi. Kapag nagkahiwalay kami, kailangan bumalik kami sa lugar kung saan kami naghiwalay para hindi kami mawala. Pumasok kami sa gubat. Madaling hanapin yung mga bakas ng kulto. May mga nakaukit sa mga puno na hindi namin maintindihan. May mga bungo at buto ng tao na nakasabit sa mga sanga. Nanginginig na kami sa takot ni Nico pero tuloy pa rin kami. Nakakarinig kami ng mga boses, hindi namin alam kung saan nanggagaling. Tapos, may mga nakikita kaming mga multo na naglalakad sa paligid. Mga kaluluwa siguro ng mga taong pinatay ng kulto. Hindi na namin alam kung gaano kalayo yung nalakad namin. Pero sa wakas, natagpuan din namin yung altar na gawa sa mga buto at bungo ng tao. Nakakatakot siya tignan. Sabi ko kay Nico, tama si Lolo. Totoo ang alamat tungkol sa puso ng gubat. Totoo ang mga kulto. Nakahanap na kami ng ebidensya. Pero bago pa kami makaalis, may mga lalaking dumating. Piniringan nila kami. Dinala nila kami sa isang kuweba. Doon nila tinanggal yung piring namin. May altar din doon. Tapos, may mga nakatayo sa paligid na nakasuot ng mga itim na robe.
Sabi ko sa sarili ko, tapos na ang lahat. Papatayin kami para isakripisyo sa kung sino man ang sinasamba nila. May matandang lalaki na lumapit sa amin. Sabi niya, matagal na raw nilang alam na may sumusunod sa kanila, kaya naghanda sila para sa amin. Tapos, tinuro niya si Nico. Sabi niya, siya raw ang kukunin nila para isakripisyo, tapos ako pakakawalan nila para sabihin sa lahat na may kulto nga na nagtatago sa gubat. Sabi pa niya, hindi raw sila matatakasan dahil kahit saan ako magpunta, mahahanap nila ako. Nagsimula na yung ritual nila. Sumisigaw si Nico pero wala akong magawa. Nakatingin lang ako habang kinukuha nila yung puso niya. Tapos, bigla na lang akong nakahanap ng lakas ng loob. Kinuha ko sa bulsa ko yung rosaryo na nakuha ko sa mga gamit ni Lolo. Sabi kasi niya sa journal niya, yung rosaryo raw na yon ay galing pa sa isang prayle. Kaya napaka makapangyarihan, hawak-hawak ko yung rosaryo. Tapos sumigaw ako. Sabi ko, hindi ako natatakot sa kanila dahil alam ko na hindi sila magtatagumpay sa mga ginagawa nila. Tapos bigla na lang nawala yung mga ilaw sa paligid. Nagsigawan yung mga kulto. Nawala yung mga nakikita ko. Tapos nagising na lang ako na nasa labas na ako ng gubat. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero sa tingin ko si Lolo ang tumulong sa akin para makalabas ako. Siguro ay ginabayan niya ako palabas ng gubat. Dahil sa mga nangyari, naisip ko na hindi dapat doon nagtatapos ang lahat. Kailangan kong ipagpatuloy ang laban. Hindi pwedeng matakot na lang ako at magtago. Kaya bumalik ako sa gubat pero hindi na ako nag-iisa. Kasama ko na ang mga pulis. Pero wala kaming natagpuan. Wala yung altar. Wala yung mga nakaukit sa puno. Wala yung mga buto at bungo. Malinis ang buong gubat. Tapos nawawala rin yung matandang lalaki na nagsabi sa amin na may mga nawawalang tao sa kalye na yon. Wala raw nakakaalam kung sino yung matanda na yon. Parang hindi raw nila ito nakikita. Hanggang ngayon, nawawala pa rin siya. Pero may mga pagkakataon na nakikita ko siya sa panaginip ko. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi pa tapos ang lahat at kailangan kong mag-ingat. Kakauwi ko lang sa probinsya namin para sa undas. Dito ako lumaki pero nung nagbinata na ako ay lumipat kami sa Maynila. Mas maraming oportunidad daw kasi doon, sabi ni Mama. Pero hindi naman nawawala ang ugnayan namin dito. Umuuwi pa rin kami kapag may okasyon, lalo na kapag undas. Habang naglalakad ako sa kalsada namin, daming alaala ang bumabalik sa akin. Dito ako natutong magbisikleta. Dito ako natutong magbasketball. Dito ako unang nagka-crush, unang nakipag-away, unang nakatikim ng alak. Dito rin ako nawalan ng kaibigan. May madilim na kasaysayan ng bayan namin. Ilang taon na rin ang nakakalipas pero hindi pa rin nawawala sa alaala ko ang pagkawala ni Lando. Siya yung kaibigan na sinasabi ko. Nung mga panahon na yon, may kumakalat na chismis tungkol sa isang nilalang na nagkukunyaring sanggol. Ang sabi ng mga matatanda, may mga nakakarinig daw ng iyak ng sanggol sa gilid ng kakahuyan. Kapag nilapitan mo raw yung iyak, makikita mo ang isang sanggol na nakaupo sa lupa. Kapag kinuha mo raw yung sanggol, ay bigla itong magiging halimaw at aatakihin ka. Maraming natatakot sa kwento na yon. Kaya nga lang, may mga pasaway na kabataan na gustong patunayan na hindi totoo yung kwento. Isa na kami ni Lando doon. Isang beses na pauwi na kami galing sa eskwelahan, narinig namin yung iyak ng sanggol. Sa gilid ng kakahuyan, may nakita kaming sanggol na umiiyak. Natakot ako, pero si Lando nilapitan niya yung sanggol. Nung binuhat niya yung sanggol, bigla itong naging halimaw at kinagat si Lando sa leeg. Tumakbo ako pa uwi at iniwan ko si Lando. Hindi ko na siya nakita pa ulit.
Nung magbinata na ako, ay naisip ko na baka may mga tao na nagtatago sa kakahuyan at kinidnap si Lando. Ginamit nila yung sanggol para makuha ang atensyon namin. Pero dahil sa takot ko, ay tumakbo ako at iniwan si Lando. Nung makaalis na ako, ay doon na nila siya kinidnap. Nung sabihin ko kay Papa yung theory ko, ay natawa lang siya. Sabi niya, hindi raw ako dapat magpaniwala sa mga kwento ng mga matatanda. Wala raw mga halimaw o multo. Ang totoo raw ay may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at ang mga yon ang kumukuha sa mga nawawalang tao sa bayan namin. Sabi ni Papa, kung talagang may halimaw na nagkukunyaring sanggol, di sana ay matagal nang nahuli yon ng mga pulis. Nung nakaraang taon ay may dumating na investigador sa bayan namin. Galing siya sa ibang bayan at may hinahanap na nawawalang tao. Nagtanong siya sa mga residente at nalaman niya na hindi lang pala iisa ang nawawalang tao sa bayan namin. Sinabi sa amin ng investigador na si Lando na may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at kinikidnap ang mga taong lumalapit doon. Sabi niya, magtutungo raw siya sa kakahuyan at hahanapin ang mga kriminal. Sumama ako sa kanya. Sabi ko, ilang taon ko nang gustong pasukin ang kakahuyan na yon pero natatakot ako. Pero ngayon na may kasama na ako, ay hindi na ako matatakot. Sumama rin si Papa at yung iba naming kamag-anak. Nung sabihin namin sa mga kapitbahay ang plano namin, ay pinigilan nila kami. Ang sabi nila, ilang taon na silang natatakot sa nilalang na nagkukunyaring sanggol. Ngayon lang daw may nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ito. At kung hindi raw namin ito matatalo, ay habang buhay na lang silang matatakot sa nilalang na yon. Kaya hinayaan na lang nila kami, kahit na takot din sila para sa amin. Nung pumasok kami sa kakahuyan, ay wala kaming nakitang kahit anong bakas ng mga kriminal. Wala rin kaming narinig na iyak ng sanggol. Hanggang sa makarating kami sa gitna ng kakahuyan. Doon ay nakarinig kami ng iyak ng sanggol. Nagtakutan kami pero nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Sa dulo ng kakahuyan ay nakita namin ang isang sanggol na nakaupo sa lupa. Nilapitan namin yung sanggol pero hindi namin ito binuhat. Bigla na lang itong naging halimaw, may mahahabang ngipin at matutulis na kuko. Tumakbo ito papunta sa amin. Pero binaril ito ng investigador. Tumilapon yung halimaw at bumagsak sa lupa. Nung tumayo ito, ay hindi na ito sanggol. Isang nilalang na may mahabang buhok at mahahabang ngipin. Tumakbo ulit ito papunta sa amin, pero binaril ulit ito ng investigador. Nung tumayo ulit yung nilalang, ay nagbago na naman ang anyo nito. Isang lalaki na ang nakita namin, isang binatilyo na may hawak na bola, si Lando. Sabi ko kay Papa na umalis na kami, pero hindi siya kumilos. Nakatitig lang siya kay Lando na naglalakad papunta sa amin. Sabi ko kay Papa na umalis na kami, pero hindi pa rin siya kumilos. Si Lando ay naglalakad na papunta sa amin. Sabi ko kay Papa, natatakbo na ako. Sabi niya, sige lang, tumakbo ka na naman, iwan mo na naman ako. Doon ko lang napansin na umiiyak na pala si Papa. Sabi niya, hindi mo na naman ba ako ililigtas? Hindi mo ba ako ilalabas sa kakahuyan na ito? Doon ko lang na-realize na hindi na si Lando ang nakikita ko. Si Papa na ang nakatayo sa harapan ko. Tapos ay bumagsak na ako sa lupa at nawalan ng malay. Nung magising ako ay nasa bahay na ako. Sabi ni Mama ay ilang araw daw akong walang malay. Si Papa naman ay hindi pa rin nila natatagpuan. Sabi ko kay Mama na nakita namin si Lando sa kakahuyan at si Papa ay nakuha siya ni Lando. Pero hindi naniwala si Mama. Ang sabi niya ay may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at kinidnap nila si Papa. Sabi ko kay Mama na hindi kriminal ang kumuha kay Papa. Si Lando, yung sanggol na nagiging halimaw. Pero hindi naniwala si Mama. Sabi niya, ay wag daw akong magpaniwala sa mga kwento ng mga matatanda.
wala raw mga halimaw o multo. Ang totoo raw ay may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at ang mga yon ang kumukuha sa mga nawawalang tao sa bayan namin. Nung sabihin yun ni Mama, ay naisip ko na yun din ang sinabi ni Papa sa akin nung sabihin ko sa kanya ang theory ko kung paano nawala si Lando. Na-realize ko na ako na lang pala ang natitirang taong nakakaalam ng katotohanan. Na may halimaw sa kakahuyan at ito ang may kagagawa ng mga nawawalang tao sa bayan namin. Pero dahil sa takot ko, ay hindi ko na ito sinabi sa iba. Baka kasi isipin nila na nababaliw na ako. Pero ngayon, naisip ko na baka yun nga ang nangyari. Baka nababaliw na ako. Baka nga tama sila na may mga kriminal na nagtatago sa kakahuyan at yun ang kumuha kay Lando at kay Papa. Ako po si Dr. Lani, isang child psychologist. Noon pong bagong practice pa lang ako ay may nangyari sa akin na hindi ko makakalimutan. Siguro ay hindi rin kayo maniniwala, pero sana ay pakinggan nyo pa rin ang kwento ko. May isang maliit na bayan sa probinsya na nag-request ng tulong sa akin. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng bayan. Ang sabi sa akin ng mga guro at magulang ng mga batang ito ay nagkakaroon daw ng problema sa pag-aaral ang mga bata. Nawawalan daw ng gana ang mga ito, parang laging wala sa sarili at hindi nakikinig sa mga guro. Nag-aalala na ang mga magulang kaya humingi na sila ng tulong. Isa-isa kong kinausap yung mga bata. May mga nakwento sila sa akin na hindi ko inaasahan. Ayon sa mga bata, may nilalang silang nakikita sa gubat at sa bukirin. Ang tawag nila sa nilalang na ito ay tiyanak. Hindi raw ito yung tiyanak na alam natin na maliit na aswang na mukhang sanggol. Ang nilalang na ito ay kasing laki ng mga bata. Ang itsura raw nito ay parang isang batang lalaki na may napakalaking ngiti. Hindi raw normal na ngiti ang ngiti ng tiyanak. Parang pilit na ngiti na parang may tinatago itong masamang balak. Sabi ng mga bata, hindi sila dapat lumapit sa tiyanak na yon. Pero hindi nila maiwasan dahil tinatawag daw sila nito. Ang boses daw ng tiyanak ay parang boses ng isang sanggol na natututo pa lang magsalita. Hindi raw maintindihan ang sinasabi nito, pero nakakaakit daw ang boses nito. Nag-alala ako para sa mga batang iyon. Hindi ko alam kung ano ang nilalang na tinutukoy nila. Pero para sa akin, delikado man or hindi, ay hindi dapat nakikita ng mga bata ang ganoong nilalang. Nagdesisyon ako na kausapin yung mga pulis at mga guro tungkol sa mga sinasabi ng mga bata. Bago ko gawin yon ay tinanong ko muna isa-isa yung mga bata kung ano ang itsura ng tiyanak. Lahat sila ay iisa ang description. Isang batang lalaki na kasing laki nila, walang damit, walang buhok. Kulay putik ang buong katawan at napakalaki ng ngiti. Kinilabutan ako sa mga kwento ng mga bata. Alam kong hindi sila nagsisinungaling dahil hindi naman magkakaugnay ang mga batang iyon. Hindi sila magkakaklase at hindi rin sila magkakaibigan. Kaya imposibleng nag-usap-usap sila para takutin ako. Bago ko pa man makausap yung mga pulis at mga guro, ay may nawala na agad na bata. Nagtaka yung mga magulang ng bata na iyon kung bakit hindi na ito pumapasok sa bahay nila. Kubo lang ang bahay ng batang iyon, kaya kahit nasa loob ito, ay makikita pa rin mula sa labas. Nung silipin ng mga magulang yung anak nila, ay nakita nilang puno ng drawing yung dingding ng kubo. Ang dinodrawing ng bata ay isang batang lalaki na may napakalaking ngiti. Sa lupa ay may nakasulat na, "Tiyanak, tawagin mo ako, maglalaro tayo." Nangilabot ako nung malaman ko yon. Ang ibig sabihin ba noon ay tinatawag ng batang iyon yung tiyanak? Isa-isa nang nawala yung mga batang kinausap ko.
Bago sila mawala ay nagpakita muna sila ng kakaibang ugali. Parang wala na sa sarili yung mga bata. Hindi na nakikipag-usap sa mga magulang nila at ang ginagawa na lang ay mag-drawing ng batang lalaki na may malaking ngiti. Yung iba ay nag-drawing ng mga nakakatakot na imahe. Yung iba naman ay nagsusulat sa dingding ng mga nakakatakot na mensahe. Ang pinakamatindi ay yung isang bata na sinulatan ng kutsilyo yung dingding ng bahay nila ng mga salitang, "Tiyanak, tawagin mo ako. Maglalaro tayo." Sa puntong iyon ay nag-organisa na yung mga magulang at mga guro ng isang sleepover sa paaralan. Ang plano ay doon patulugin yung mga natitirang bata at babantayan namin sila. Natatakot na kasi yung mga magulang na baka yung mga anak nila ay bigla na lang ding mawala, katulad ng mga naunang bata. Ako yung nag-volunteer na magbantay sa mga bata. Alas 2 ng gabi ay nagising ako dahil sa mga tawa ng mga bata. Nagulat ako dahil isa-isa silang tumatakbo palabas ng classroom. Tinawag ko sila pero hindi sila nakinig. Tumatawa lang sila at naglalakad na parang mga zombie. Nung lumabas ako sa classroom ay nakita ko silang lahat na tumatakbo papunta sa gubat. Hindi ko sila mahahabol dahil napakarami nila. Isa lang ang naisip kong gawin. May isa pang natitirang bata. Siya na lang ang ililigtas ko. Pumasok ako sa classroom at nakita ko yung natitirang bata. Nakaupo siya sa isang sulok at nanginginig. Tinawag ko siya at lumapit naman siya sa akin. Sabi niya ay tinatawag daw siya ng tiyanak pero ayaw niyang lumapit dito. Sabi ko ay tama yung ginagawa niya at hindi niya dapat lapitan ng tiyanak na yon. Biglang nawindang yung utak ko nung makita ko na may nakatayo sa may bintana. Isang batang lalaki na may napakalaking ngiti. Tinawag ko yung bata at lumapit siya sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit at sabi ko ay wag na wag siyang lalapit sa nilalang na iyon. Nagsalita yung tiyanak, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya dahil parang sanggol nga ang boses niya. Pero alam kong tinatawag niya yung bata na kasama ko. Nagsimula na rin itong manginig at sabi niya ay gusto na niyang lumapit sa tiyanak. Sabi ko ay wag na wag niyang gagawin yun. Nagsimulang maglakad papasok sa classroom yung tiyanak. Kaya tumayo ako at hinarap siya. Sabi ko ay wag siyang lalapit. Pero hindi siya nakinig. Patuloy lang siya sa paglalakad at sa pagsasalita. Kaya ginawa ko ay sinipa ko siya. Nagulat ako dahil parang papel lang siya na tumalsik sa pader. Tumayo siya at naglakad ulit papalapit sa amin. Sinipa ko ulit siya at ganoon ulit ang nangyari. Paulit-ulit na gano'n ang ginawa ko hanggang sa mapagod ako at mapaupo sa sahig. Nakita ko na naglalakad ulit papalapit sa amin yung tiyanak. Pero imbes na sipahin ko ulit siya ay tumayo ako at lumabas ng classroom kasama yung bata. Naglakad kami papalayo sa school at papunta sa mga bahay ng mga tao. Habang naglalakad kami ay nakikita ko yung tiyanak na nakasunod sa amin. Pero hindi ko na lang siya pinansin. Nakarating kami sa bahay ng bata at doon na kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay nalaman namin na hindi na nakita pa yung mga batang tumakbo papunta sa gubat. Yung tiyanak na nakita ko ay nanatiling misteryo. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon at kung bakit ganoon ang itsura niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap yung mga batang nawala. Maraming tao sa probinsya na yon ang hindi naniniwala sa mga kwento tungkol sa tiyanak. Pero yung mga magulang ng mga batang nawala ay naniniwala na totoo yung nilalang na yon. Kaya lang ay huli na ang lahat para sa kanila. May kukwento sana ako sa inyo. Isa akong teacher sa isang paaralan dito sa amin.
May nahanap akong project ng isang estudyante na talaga namang kinilabutan ako sa mga laman. Ang project na ito ay para sa isang subject na parang history. Ang gagawin ng mga estudyante ay pipili sila ng isang alamat na may kinalaman sa bayan namin. Pagkatapos ay gagawa sila ng research tungkol sa alamat na iyon. May nahanap akong makapal na folder na nakatago sa likod ng mga files. Pagbukas ko, ang dami kong nakita. May mga papel na may mga nakasulat, may mga mapa, may mga pictures. Ang dami kong nakita. Parang ang dami ng pinuntahan ng estudyante na gumawa ng project na yon. Ang title ng project ay Alamat ng Duwende sa Likod ng Paaralan. Naging interesado ako kaya binasa ko. Ang sabi sa introduction, may isang duwende raw na nakatira sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng paaralan. Maraming residente ang nakakaalam tungkol sa duwende at marami na rin ang naging biktima nito. May mga kasama pang panayam yung project, may mga interview yung estudyante sa mga residente na nakakaalam tungkol sa duwende. Binasa ko yung mga panayam, ang dami palang nakakaalam tungkol sa duwende. May isang panayam na nagsabing noong 1920s pa raw ay naroon na yung duwende. Natawa pa ako kasi naisip ko na baka yung duwende mismo ang may-ari ng paaralan. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, may nakita pa ako na isang lumang titulo ng lupa. Galing daw yon sa archives ng paaralan. Nakalagay doon sa titulo na may isang duwende na nagkukubli sa lupa ng paaralan. Nakakatuwa kasi kahit sa titulo ng lupa ay may babala tungkol sa duwende. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. May nakalagay doon na may mga alay na iniiwan para sa duwende sa likod ng paaralan. Kapag daw napansin mo na may pagkain o prutas na nakalagay sa ilalim ng puno ng mangga, ay wag mo raw gagalawin. Para sa duwende raw yon. Sa puntong yon ay nagsisimula na akong makaramdam ng takot. Parang nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. Pero hindi ako nagpatinag. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. May nakita akong tape na may nakasulat na interview. Inon ko yung tape recorder sa kwarto at pinakinggan yung laman ng tape. Matanda yung nagsasalita sa tape. Sabi niya nung bata pa raw siya ay lagi siyang pinapagalitan ng nanay niya kapag naglalaro siya sa likod ng paaralan. Kasi nga ay may duwende raw doon, pero hindi siya nakikinig. Isang araw ay naglalaro raw siya ng taguan kasama yung mga kaibigan niya. Nagtago siya sa likod ng puno ng mangga. Habang nakaupo siya roon ay may narinig siyang tinig na tumatawag sa pangalan niya. Nilingon niya yung pinanggagalingan ng tinig. May nakita raw siyang maliit na lalaki na nakasuot ng kulay puting damit. Tumakbo siya pa uwi at sinabi sa nanay niya ang nakita niya. Sabi ng nanay niya ay wag na raw siyang babalik sa likod ng paaralan. Pero makulit daw siya, bumalik pa rin siya doon. Pero hindi na raw nagpakita sa kanya yung duwende. Lumaki raw siya na naririnig ang mga kwento ng mga biktima ng duwende. May mga nawawala raw na gamit sa mga bahay na malapit sa paaralan. May mga nawawalang pagkain. May mga nawawalang bata na natatagpuan sa ibang lugar. May mga nawawalang matatanda na hindi na natatagpuan. Sabi pa ng matanda sa tape ay may isang kaibigan daw siya na naglaro sa likod ng paaralan. Nakakita raw ng mga maliliit na tao na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Pinuntahan daw ng kaibigan niya yung mga maliliit na tao. Pero nung malapit na siya ay nawala yung mga ito. Pagkatapos ay nagkaroon ng sakit yung kaibigan niya at namatay. Doon ko na pinatay yung tape recorder. Sobrang takot ko na, parang may naririnig akong mga boses sa paligid ko. Gusto ko nang itigil yung pakikinig sa project na yon, pero may nakita pa akong isang video file. Pinanood ko yung video. Yung estudyante na gumawa ng project ang nasa video. May hawak siyang isang plastic na may lamang tinapay. Lumapit siya sa puno ng mangga at nilagay yung plastic sa ilalim ng puno. Sabi niya, para sa'yo ito. Marami pa akong nakuhang interview tungkol sa'yo,
Mukhang sikat na sikat ka sa buong bayan. Nagulat ako sa sinabi ng estudyante. Nakikipag-usap siya sa duwende? Nagpatuloy yung video. Nagpatuloy din sa pakikipag-usap yung estudyante. Sabi niya, kailangan daw niyang makausap yung duwende. Kailangan daw niyang makumpleto yung project para makapasa siya. Natawa pa ako kasi napakadaring ng estudyante na yon. Nakikipag-usap siya sa duwende. Naisip ko na baka hindi naman totoo yung duwende. Pero nagulat ako sa sumunod na nangyari. May sumunod na video. Yung estudyante ulit ang nasa video. May hawak siyang isang supot ng tinapay. Nilagay niya yon sa ilalim ng puno. Sabi niya, para sa'yo ito. Sana kausapin mo na ako. Wala na akong oras. Kailangan ko nang ipasa yung project. Marami pang video na sumunod. Nakita ko na nagdadala ng alay yung estudyante para sa duwende. Pero hindi raw ito nagpapakita. Sa huling video ay napansin ko na namumutla na yung estudyante. Sabi niya, hindi na raw nagpapakita sa kanya yung duwende. Nawalan na raw sila ng komunikasyon. Nag-aalala yung estudyante kasi baka nagalit sa kanya yung duwende. Doon na natapos yung video. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa estudyante na gumawa ng project na yon. Pero sa tingin ko, hindi maganda ang kinahinatnan niya. Parang may pakiramdam ako na yung mga bangungot ko parang babala na rin sa akin na baka kung ano ang nangyari sa estudyante ay mangyari din sa akin kung hindi ako mag-iingat. Nakatago pa rin sa akin yung project. Naisip ko kasi na baka may mga estudyante na makaisip na gumawa ng kaparehong project. Ayoko nang may madamay pa. At least, kung may magtangkang gumawa ulit ng ganitong project, may babala na ako sa kanila. Isang paalala na may mga bagay na hindi dapat ginagalaw, lalo na kung hindi mo alam ang pinagmulan. Pagkatapos kong mabasa yung project na yon, hindi na ako mapakali. Parang may malamig na hangin na laging dumadaan sa likod ko. Gabi-gabi, nagkakaroon ako ng bangungot. Lagi kong napapanaginipan na may mga maliliit na tao na naglalakad sa paligid ng kama ko, nakatingin sa akin. Ramdam ko yung bigat ng mga mata nila. Takot na takot ako, parang hinahabol ako ng takot na baka ako naman ang susunod na biktima ng duwende. Pero kahit naisip ko na baka guni-guni ko lang ang lahat, hindi ko maalis ang takot. Baka isang araw, ako naman ang kunin ng duwende. At least sa kabila ng takot, may alaala ako ng madilim na nakaraan ng bayan namin na magsisilbing babala sa iba.